Mine, he's an attorney. O, so, lawyer ang kaibigan niya. And he's also a movie producer. Movie producer, ha? And so he lives out in El Tadina. On Monday, my friend, this attorney, this Catholic movie producer, he did the Epiphany blessing prayer. O, yun, Epiphany blessing prayer. Nasa formula kasi yung proteksyon ng bahay, yung proteksyon sa buong bahay. Nasa formula yan kung ginawa niyo yung blessing sa Epiphany. Over the doors of his house. Because in the traditional calendar, the Feast of the Epiphany was on Monday, January 6th. And so my O, Catholic... ewan ko kung ginawa ba ninyo yan. Dapat ang mga ama, ang bilang pinuno ng pamilya ang gumagawa dyan. Gagamit din ng itong exorcism, sandali kunin ko, exorcism bill. Pati insinso, no? January 6th. Maraming salamat sa pagpadala nito ni Tis Aida Manasa. Ginamit namin yan sa Epiphany blessing. So, sila din pala, kahit almost forgotten tradisyon na yan, kaibigan niya, nagsagawa ng Epiphany blessing. Gamit din ang Epiphany joke. Friend did the Epiphany blessing prayer over the doors of his house. That's on Monday. Sandali. Diferensya ba ang ito. Diferensya ang ating microphone dito. Okay. Sandali. Okay. So, adjust muna natin. Maraming salamat. Kumusta signal ko? Dahil si Bro Windel, agaralgal, distorted ang tunog ng audio. Okay na. Okay, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Okay na. Okay. Yung pananampalataya at katwiran nag-message, si Sarah to okay na. Okay. Maraming salamat po. Tuloy natin Tuloy natin ang pahayag ni kapatid na GC Romero. Feast of the Epiphany in the old calendar. On Tuesday, the fire department told him to evacuate. On Tuesday, January 7th. Because the wildfires forced everybody out of the neighborhood to evacuate their homes in Los Angeles County and flee the neighborhood. People that live in Pacific Palisades were told to evacuate El Tadina, Pasadena, and at least 500 acres in the San Fernando Valley. So my friend took his family and all his kids, and they evacuated. He comes back home a few hours later, or maybe the next day, and guess what? As he looks around, every house around him was burned to the ground. Grabe yung mga kapitbahay niya, sunog talaga lahat. Except his house. See? Imagine, lahat ng mga kapitbahay niya nasunog. Marami kasi mga protestante maliban na marami din ang mga di na kumikilala ng Diyos. Kaibigan ko nga si kapatid na Jerry Almendras diyan sa Yokin, nagsabi sa akin din sa ibang bansa na may mga kakilala siya na
di naniniwala at di alam ang tungkol sa Diyos. Grabe ano? Okay, tuloy natin. His house was unscathed. Huh. What did my friend do over his house? Bet probably nobody else in the neighborhood did to their house. Talaga mga kapatid, itong pangyayari ay isang demonic talaga to. Isang demonic talaga to. Kaya pwedeng gawin kung alam pa lang nila yung exorcise candle, magsindi sana ng exorcise candle. Oo. Yun ang nangyari noong may nasunog na Katolikong paaralan, office ng misis ko kasali. Pero yung katabi ay kumbento ng mga brothers, may nagsindi. Malapit talaga. May nagsindi ng blessed candle. So, di nakain ng may kapangyarihan talaga sa tinatawag na pananampalataya natin at sa sacramentals. He did the Epiphany blessing. O, see? Ubos na ang bahay, kinain ng naglagablab na apoy sa kaibigan ni kapatid at Chisi Romero. Ha? Pero, yung kanyang bahay lamang, di nakain ng apoy. Nagsagawa siya ng Epiphany blessing. Imagine, di ba, malaking nakapagtataka talaga. Ubos na yung kapitbahay mo. Pagkatapos, ang bahay lang na ito na nagsagawa ng Epiphany blessing, di nakain ng apoy. Tuloy natin. Over the doors of his house on Monday. Oh, naalala ko mga kapatid. Oh, ito naalala ko. Yung Catholic radio station namin, nasunog. Ginising ako ni Sarah, sunog daw ang radio station ninyo. Ito ang sitwasyon ng radio station namin. Yung isa, AM radio station, kasali na yung cable namin. Yung isa, FM namin. Yung nasa center, ang recording room namin. At dun sa recording room namin, ang lahat kong mga aklat na gagamitin sa spiritual warfare at sa mga lecture, nandun. Kaya nang sinabi nila na sunog ang aming radio station, pero kadalasan na ginagawa ko, yung office, yung may mga aklat ko, mag-bliss ako ng holy water. No? Nang nalaman ko na sunog, ang nasa isip ko, ubos lahat. Itong mga koleksyong aklat ko, ubos lahat. Dahil sunog AM, FM. Pero alam niyo mga kapatid, nakapagtataka. Kung saan ang library ko, nasa gitna, FM, sunog. AM, sunog. Pero ang library ko, hindi nakain ng apoy. Intact ang mga aklat at Bible ko. O ito din, di ba nakapagtataka, no? Sa Epiphany blessing, Epiphany choke, ang mga bahay sa kapitbahay niya ay wala na. Pero ang kanyang bahay ang natira. Before he was evacuated. And remember, the Epiphany blessing is a prayer asking for divine protection for your house. Yan. Dapat alam yan ng karamihang mga Katoliko dahil kinakalimutan na yan. Marami na mga diocese na hindi gumagawa ng ganyan. Buti na lang yung ibang mga diocese. Dahil yung mga pari nila nagbe-bliss talaga ng Epiphany joke at matapos ang misa may namamahagi at pati na yung guide. May nagpractice pa
ng ganyan. Pero karamihan, daming din na nila alam. Daming din na ginawa nila. Oh, dami talaga. So dapat alam ninyo na bawat taon gawin natin yan. Ancient tradisyon natin yan. Okay, tuloy natin. Coincidence? No. It's not a coincidence. God honors prayer, especially when you're in a state of grace. And this Catholic friend of mine is a serious Catholic who's a lover of Christ. He's well off. I mean, he does well. He's an attorney. He's a movie producer. But boy, oh boy, he's a lover of Christ. And God honored his prayer. He has a bunch of kids. God honored his prayer. Oh, pero, yun, tama si Bro GC Romero. Anong kabuluhan? Nagbe-bliss ka sa bahay mo, pero lasinggero ka, naninigarilyo ka, nagsusugal ka, di ba ba? O ano pang mga immoralidad. Tandaan natin, sacramentals operate when the persons cooperate. So, tulad dito na kahit mayaman ay sila talaga ay namuhay, pinagsikapang mamuhay ng kabanalan. Kaya yung blessing niya gamit yung ancient tradition na protektahan ang bahay niya. Imagine, naglagablab ang apoy, kinain na ang mga bahay sa mga kapitbahay, ngunit ang bahay na ito ay nananatili. At nalala niya, ay nga, nag-flashback sa isipan ko yung nangyari sa aming radio station. Sunog na, AM/FM, nasa gitna lang.